What's up? Quick Fox here. Today is an amazing day to show you 7 different models ng Anta running shoes na naka PG7 midsoles. 7 different models yung very popular ngayon and available ngayon sa market. So I will show you yung similarities nila and differences nila. Okay, so let's go. Okay, first introduce ko muna isa-isa. We have Travel 1, Travel 1.5, Travel 2, Travel 2S, Travel 2.5, PG7 Ultra or G21, and Float. Naka PG7 midsole silang lahat. Okay? So first, simulan natin yung kailan sila ni-release. Okay, almost the same time ni-release yung Float and Travel 1. And next, yung PG7 value or peak gravity values nila. And here, yung softness naman, kung gaano sila ka-sensitive sa paglubog. Okay, we'll start down from firmest, paakyat sa pinaka-soft. Okay, sa softest. Okay, next, yung rebound naman. Yung rebound din yung gaano sila kabilis bumalik after nilang lumubog. Yung pagbalik na ganyan, okay? Yung pinakababa, yun yung may pinakamabagal na rebound and going up, doon sa may pinakamabilis na rebound. Yung model na may pinakamabilis na rebound, yun yung mas responsive. So, mas mabilis yung reaction niya sa change of speed and sa faster pace. And here, yung midsole thickness naman nila. So, ito yung may pinakamakapal na midsole, sumunod ito. And the rest, yung float, 1.5, 1, 2.5, and 2, pare-pareho na sila ng midsole thickness. And then, yung foam padding naman sa loob, sa may heel collar and sa tongue. May pinakamakapal na padding sa loob, yung 2.5, sumunod yung 2S. And then, mas numipis ng konti sa Travel 2, mas manipis ng konti sa Ultra, and yung 1.5, 1, and Float, pare-pareho na yung kapal ng padding nila sa loob. Yung may pinakamakapal na padding talaga is yung 2.5. So now, pag-usapan naman natin yung lapad nung harap. Yung pinakamalapad, yung 2S. May pinakamalapad dito. And then sumunod yung Travel 2. Sumunod yung Ultra. And sumunod yung 2.5 Travel, Float, 1.5, and 1. Yung pinaka-narrow sa lahat, although wide naman silang lahat, pinaka-narrow sa midfoot is yung Travel 1. So now, I'll describe yung overall fit nila. So yung 2S, yung Travel 2S, overall, ito yung may pinaka-roomy na fit. High volume siya. Wide yung forefoot niya and midfoot, okay? Very comfortable. And then yung Travel na 2, ito yung sumunod na roomy din. Again, wide din yung harap, pwedeng pang wide fit. And then sumunod yung PG7 Ultra or yung G21. Ito, pang wide fit din siya, roomy yung harap and midfoot, pero mas snug yung sa may arch. Dito sa may laces, mas snug siya, okay? Next, yung Travel 1.5 naman, mas snug siya overall, at the same time, roomy pa rin sa may toe box and midfoot. Okay, almost the same ng fit nito yung dalawa, yung Ultra and Travel 1.5. Next, yung Float naman, roomy yung fit niya. Again, wide fit, pang wide fit siya. Okay, mas overall, mas konting roomy siya, okay, compared dun sa dalawa sa baba, which is yung Travel 2.5. Ito, mas snug to overall, but at the same time, pwede pa rin siya sa wide fit, okay? Pero mas snug siya compared dun sa iba. And yung last, yung Travel 1, okay, ito yung may pinaka-snug fit sa lahat, okay? At again, pang wide fit pa rin siya. Okay? Although siya may pinaka-snug na fit, pinaka-narrow na fit. Okay? And then last, yung weight naman nila, yung sa pinaka-bottom, yun yung may pinaka-mabigat na weight going up sa pinaka-magaan na weight. Okay? Okay, I hope nagustuhan niyo yung video natin comparing all the different Anta running shoes na naka PG7 midsole.
Okay, so ginawa ko talaga tong video na to para dun sa mga gustong malaman yung similarities and differences ng mga PG7 na running shoes. Okay, so kung may questions kayo na gusto itanong, paki-comment lang. Baka meron akong hindi nabanggit dito sa video na to. And gagawin ko sila ng ibang video reply or comment ko dyan. Okay? And yun. So, Quick Fox here. Be quick and be safe.